Ayan. Good morning po sa bawat isa. Ayan, pwede po ba natin batiin yung mga katabi natin? Good morning. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Ayan. Grabe, ang saya ng Lord kasi kahit hindi maganda yung weather, kanina po pag gising ko, medyo makulimlim po, para nagbabadya talaga yung ulan. And ngayon, nandyan na po talaga siya. Pero still, nagtipon-tipon pa rin tayo, will to ni Lord, dahil para papurihan natin siya, pasalamatan natin siya, at wala tayong ibang maitaas kundi siya sa araw na to. Amen po ba? Amen. Tayo po tayo. Ayan. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Lord, maraming salamat sa araw na to, Lord, na ibinigay mo po sa amin, Lord God, upang magtipon-tipon kami, Lord. Nawa, Lord, sa umagang ito ay wala kaming ibang maitaas kundi ang pangalan mo lamang, Panginoon. Hayaan mo na maramdaman po namin yung presensya mo sa umagang ito, Lord. Yung guidance mo, Lord God, ikaw lang yung mapapurihan namin, masamba namin, Lord God. And wala kaming ibang gagawin kundi ang sambahin ka. Sabi nga po sa awit mo, walang hanggang ka naming sasambahin, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord. Glorify you. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Minsan pa, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, gusto ka naming maranasan. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso ko ito ay mamalagi. Minsan ba walang hanggang ka namin kung nasambahin, Panginoon? Walang hanggang
you deserve it. You deserve all our praises. Hallelujah. Minsan pa. Hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagin sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso. Sa huling pagkakataon, sabihin natin walang hanggang ka namin pupurihin, Panginoon. Kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagin sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagin sa'yo. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagin sa'yo. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagin sa'yo. Hallelujah! Praise you, Lord! Amen. Lord. Hallelujah! Hallelujah. Glorify your name, Jesus. Tunay nga, Lord, na sa araw na to, puso namin nananabik sa presensya mo. Amen po ba? Amen! Amen. Yes, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Kabila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Ako'y walang takot, ikaw ang kasama ko. Hallelujah! Ang puso namin nananabik sa'yo, Panginoon. Amen. Hallelujah! Amen, Lord. Sabihin natin, puso ko'y nananabik. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang mali, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Amen. Kalingan ay nakamtan, buhay ay sumila. Dapat na napapurihan ka, pasasalamat sa sanglibutan. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nagdarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Ang tunay nga, O Lord, na pinatunayan mo ang sarili mo sa amin. Hallelujah!
ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay kang totoo. Puso ko'y nananabig sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat Minsan pa puso ko'y nananabig. puso ko'y nananabig sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Patuloy ka namin papupurihan, Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Na 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 na. Ito na ang hinihintay na maranasan kang tunay. Amen. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo, magpuri sa Kanya. Na 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 Hallelujah! na 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 na. Nagliliyabang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw, malay.
Yan. God bless you, Sister Jello and the whole worship team. Nagliliyab ang presensya ng Panginoon sa umagang ito. Amen? Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo kung nagliliyab talaga sila. Nagliliyab sa pag-uumapaw, sa pagpupuri sa ating Diyos. Amen. All glory belongs to our God. At sa umaga pong ito ay para po sa ating pagbibigay ng tithes and offering. Usual po, lagi nating naririnig itong verse na ito. Sabi dito ay sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give. For God loves a cheerful giver. So umaga po ito, pag sinabi natin, pag tayo ay nagbigay ng ating tithes and offering, this is one way of saying, Lord, you are my priority. You are my priority. Kahit magkano, kahit ano yung natatanggap natin sa ating mga finances, Lord, you are my priority. And that is enough to declare na ang Panginoon natin, kapag nagbibigay tayo ng tithes and offering, we are not releasing our money, but we are declaring and we are planting, number one, seeds of faith, gratitude, and love. Love to honor Him in what we can give to God, whatever we can give to God, it's giving honor para sa ating Lord. Let us pray. Father in heaven, we praise you and we glorify your name. We thank you, Lord, dahil sa umagang ito, we have the privilege, Lord, na makapagbigay sa inyo ng aming mga tithes and offering. Lord, help us this morning na makapagbigay sa inyo with a cheerful heart, O Lord God, hoping and trusting you alone, Panginoon, sa aming pagbibigay sa umagang ito. Help us, Lord, na lagi namin ma-declare na sa tuwing kami magbibigay, we are planting seeds of faith, Lord God, and we are giving you honor, Panginoon, kapag kami ay nagbibigay sa inyo. So, Lord God, accept our offering, our tithes and offering this morning, at muli ang aming pasasalamat. Ang aming pagpupuri ay binabalik lamang namin sa inyo sa pangalan niyo po, Panginoong Yesus. Amen. Pwede na po tayong magbigay dito sa gitna at tayo po ay lalabas sa magkabilang side. Come on, let us give our tithes and offering with a cheerful heart at alam ko po na ibe-bless tayo ng Lord. Ayan. God bless us all po doon sa mga nagbigay at para po doon sa mga naka-online, kayo po ay makikita po natin kanina sa screen at makikita pa rin po natin ngayon na you can give kung kayo po ay nasa online na nakikinood at nakikigalak sa amin para sa worship service na ito sa pagdalo. Okay, para po sa ating mga birthday celebrants, unahin po muna natin ang mga dagdako ng kanilang kaarawan. Sa September 19, which is this week po, this coming week, binabati po natin si Sister Dalia Gabriel. Nasaan po si Sister Dalia Gabriel? Wala po? Absent? Ayan. And of course, wala rin to batiin din po natin si Charis Bactol sa September 20. Wala din siya. Nasa school activity, right? So, dahil wala naman sila, Kuya Dale, pinapaabot na lang po natin ang happy birthday natin sa kanila and may the Lord God bless them. Okay? Sa ating po mga announcements, so umagang ito, medyo marami po ito yung mga announcements, so be attentive po. Of course, ang ginagawa po nating Ministry 101, which is nag-start na po tayo nito last week. And we will be having another 2 sessions pa po sa September 21 and 28, which is 2 Sundays po na coming. So,
dun po sa mga nag-attend nung last week, nakakatuwa po, very fruitful yung ating Ministry 101. So we are inviting everyone to attend this Ministry 101 sa mga nais po na mag-participate sa Kingdom ng Lord sa kanilang pagmi-minister. So we are inviting everyone. Of course, ang ating prayer gathering na ginagawa po natin every first and third Saturday of the month, and which is on Saturday na po, meron po tayong prayer gathering ulit. So again, we are inviting everyone to attend our prayer gathering, which will start at 8 o'clock hanggang 10 a.m. po ito. So attend po tayo ng gawaing ito. And then of course, attention sa lahat ng mga youth natin at sa mga juniors, meron kayong fellowship. Kailan ang fellowship natin? Ito ay mangyayari sa Saturday na rin, September 20. So, ganitong gagawin natin. Ang a-attend ng fellowship in the afternoon, which is 1 to 3 p.m., yung fellowship nyo, kayo ay required na umattend ng prayer gathering in the morning. Okay? So sa lahat ng a-attend, Saturday to ha, Saturday, not Sunday. Kasi may Ministry 101 tayo. So lahat ng a-attend ng fellowship in the afternoon ay invited umattend ng prayer gathering in the morning, 8 o'clock. Meaning to say, magbabaon na tayo ng pack lunch. Okay? So, dun sa mga juniors, tandaan natin. Okay? At mamaya ay magkakaroon kayo ng meeting with Ate Ann para i-explain ang itong mga gawain ninyo na upcoming. Okay? Next naman po ay mayroon po tayong Thanksgiving celebration which every year ay ginagawa po natin. Ito po ay mangyayari sa October 25 at ang team po natin dito ay Overflow, from grace received to praise released. Iyon po ay matatagpuan sa Colossians 2, 6, and 7. At ito po ay daluhan natin dahil alam ko, mababless tayong lahat. Pag-pray na rin po natin itong ating Thanksgiving service na mangyayari sa October 26, 9:30 a.m., the usual po ng ating service. Okay po? And then, of course, meron pong workers meeting after the service. Ang lahat po, of course, ng mga workers ay ang maglilid po sa atin ay si Sister Rosel Carion. So lahat po again ng mga workers, may meeting po tayo after the service. At para po sa ibang announcement na explain po sa atin ngayong umaga, let us all welcome Sister Mai para po sa isang additional announcement. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Maulang umaga po. Sa darating pong September 26, Saturday, magkakaroon po tayo ng Reaching Out Ministry, yung ating pong visitation na gagawin po. First time po ito this year. Tama po? Pero nagawa na po natin to last year. Uulitin po natin. Paano po yan, Ate Mai? Ito po yung mga workers po ay pupunta sa mga bahay-bahay ng mga members po. Huwag po kayong matakot. Hindi nyo po kailangan maghanda ng merienda. Wala po kayong ihahanda. Ang gagawin po natin dito ay ipag-pray po natin, yung mga workers, ipag-pray po yung mga kasama po ninyo sa bahay. Yun pong asawa ninyo, anak ninyo, na hindi po natin nakakasama dito sa church. Pagpe-pray po sila, tatanungin po kung ano yung mga prayer items sa gusto po nilang isama natin doon sa prayer natin, sa prayer gathering natin. So yung mga ministerial heads po, yung mga coordinators po, magbibigay po kayo ng names kung sino-sino po yung plano po nating abutin sa last Saturday po ng September. Ito po ay para naman preparation para po doon sa ating evangelistic service ng last Sunday po ng September. Para po after po natin silang maipag-pray, ma-encourage po natin sila or ma-invite po natin sila para dumalo po sa ating gawain. At maranasan po nila kung gaano kasaya, kung gaano po kasarap na makasama yung family ng SWCC. Okay po? So kahit po malayo yan, magpo-provide po ang Lord ng sasakyan para po merong masakyan yung mga workers po natin na pupunta sa mga bahay-bahay. Iba't ibang lugar po ito ha. Meron pong sa Imus, meron pong sa Dasmariñas, meron pong sa Noveleta, meron pong sa Bacoor, meron din pong sa Kawit.
iba't ibang lugar po, at iba't iba rin pong grupo ng mga workers yung pupunta po sa bawat bahay. Okay, ulitin ko po, wag po kayong mag-alala kung kayo po yung dadalawin. Hindi nyo po kailangang mag-prepare ng kahit ano. Ang mga workers po, kung kakayanin naman po, kami po ang magdadala ng blessing para sa inyo. Amen po ba? Ay, walang nag-amen. Workers, tayo po ang magdadala ng blessing. Yun lang pong pagpe-pray natin sa mga kamag-anak, napakalaking blessing na po iyon. Okay? So ito, isa po ito sa ating gawain na para abutin. Sino po dito pinagpe-pray nyo yung mga mahal nyo sa buhay? Ayan. Hindi po natin sila nakakasama, di ba po? So isa po ito sa paraan para po maabot po natin yung mga mahal natin sa buhay para po ipakilala sa kanila ang Panginoong Jesus. Marami po salamat. Suportahan po natin. Kailan po ito? September 26. 27. Sabado. Sabado po ito. Sabado, alas 3 po. Mag-uusap-usap po kami kung anong oras po kami aalis at kung saan-saan po kami pupunta. Marami po salamat. God bless us all po. Salamat po, Sister Mike. Katulad po nung sa nabanggit ni Sister Mai, sa last week po ng September, which is September 28 po, ay magkakaroon tayo ng evangelistic service. So yung mga mabibisita natin, at kung sakaling hindi naman po mabisita yung mga mahal nyo sa buhay, mga kaibigan, classmate, kapitbahay na gusto nyong mailapit sa Panginoon, na makarinig ng salita ng Diyos, ay maaari nyo pong imbitahan sa ating worship service. Okay po kung maimbitahan nyo sa September 28, yung last week. Ito pong Sunday na to ay designated talaga para dun sa mga bagong attend, mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, para mailapit po natin sila sa Diyos. So ipanalangin po natin itong gawain na to at maging kabahagi po tayo na mag-win pa ng mga kaluluwa para sa ating Panginoon. Amen po ba? Ayan. At para naman po sa salita ng Diyos ay mag-pray po muna tayo para samahan pa tayong patuloy ng Panginoon. Hallelujah, Lord. We worship you and we praise you. Salamat po, Panginoon, sa presensya mo na nararanasan namin, Panginoon, sa kalagitnaan namin, kasabay ng pagbuhos ng ulan, nararanasan namin, Panginoon, yung pag-ihip ng presensya mo, yung pagsama mo sa amin. At dalangin namin, Lord God, yung Holy Spirit mo, yung patuloy na magbigay ng kauhawan, O God, sa puso at isipan namin. Namnamin namin, Panginoon, yung maririnig naming salita mo at hayaan mo na mangusap ito sa amin, Panginoon. Samahan mo rin po ang iyong lingkod, Lord God, hayaan mo na yung mga salita mo, yung mamutawi sa aking mga labi, yung kapangyarihan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang makita namin na kumilos sa kalagitnaan namin, Lord God, at ikaw lamang ang madakila at maitaas sa kalagitnaan po namin. Salamat po sa iyong biyaya, salamat po sa iyong pagpapala. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Ayan, may ipapakita po akong picture sa inyo. Nakikita nyo na po ba? Ayan. So, sa tingin ko naman po, merong mga nakakaalam nito sa atin, yung mga nag-CBCA, HECASI, Araling Panlipunan, Social Studies, History, Philippine History. Tama po ba? Ayan. Ano po itong nakikita nyong litrato o picture sa likuran ko? KKK o? Kagalang-galangan. Kataas-taasang, kagalang-galangang, katipunan ng mga anak ng bayan. Yan, familiar po tayo dyan kasi very relevant yan sa ating mga Pilipino. Isa po yan sa kasama sa kasaysayan natin na hindi po sila nakontento, hindi sila nasiyahan, na-satisfied dun sa nanakop sa atin. So sila ay gustong magkaroon ng kalayaan sa pamamagitan ng revolusyon o yung paraan na kailangan nila. Kasi bakit? Meron nga pong discontent kasi may nakikita silang mga hindi magaganda. At naging way din naman dahil nagkaroon naman ng kalayaan ang Pilipinas o alam natin yan sa ating social studies pero iwanan na natin yung social studies. Kung may KKK tayo sa history ng Philippines, may i-share din ako sa inyong KKK dito sa ating buhay spiritual. Pero itong KKK na to, kung sa kanila ay may kinalaman sa discontent o hindi na kontento,
dito sa pagiging Kristiyano natin ay may kinalaman naman sa pagiging kontento. So pag-usapan natin, kontento kay Kristo. Tanungin mo nga yung katabi mo, KKK ka ba? Kontento ka ba? Yan. Tanungin mo rin yung sarili mo, kontento ba ako? Ayan, kontento ba tayo kay Kristo? Alamin po natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Paano ba magkaroon o maging kontento kay Kristo? Yan. Usapan po natin. Ang text po natin ay makikita natin sa Philippians or Filipos 4:11b-13. Basahin ko po sa Tagalog. Sapagkat natutunan kong maging kontento, anuman ang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa, natutunan ko na ang lahat ng ito, kaya maging ano ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa atin. Marami sa atin ay nakakaalam nung last verse na binasa ko, lalo na sa English. So sabayan niyo ako. I can do all things to Christ who strengthened me. Yan. So sabi diyan ay nagagawa natin ang lahat ng bagay. Anong kinalaman yan sa pagiging kontento? So ito pong Filipos ay isinulat ni Apostol Paul sa mga mananampalataya sa Philippians. So yung Philippians po ay nasa Macedonia. So bear with me, ito na naman ay history. Dagdag kaalaman sa atin para hindi lang history dito sa mundo, pero kasama naman yan sa mundo, ay history din sa Biblia malaman natin. Okay, ayan yung map. So yung Philippians, o Filipos, lugar yung Filipos, kaya Philippians, tawag sa mga naninirahan doon. Malapit siya doon sa lugar kung saan dinadaanan niya ng mga trade. Kaya siya ay nakaka-encounter ng iba-ibang tao, mga mixed nationalities din. Tapos, dahil trade, may mga businessman. So, yung mga tao sa Filipos o sa Philippian church ay merong mga mayayaman din. At merong isa doon na kilala, si Lydia. Kung familiar kayo, so siya ay isa sa mga na-convert nung bumisita si Apostol Paul dyan. Pero meron ding mga normal na tao, katulad ng isang inaalihan ng masamang spirito na pinagaling din ni Apostol Paul. So normal na tao lang siya. At yung kilala na jailer sa Paul and Silas, nung sila ay nakulong at nag-worship sila, nakawala sila sa pagkakakulong, isa din to sa na-share ng gospel ni Paul at na-convert sa pagiging Kristiyano. So anong sinasabi ko dito? Yung Philippian church, mixed siya ng mga may kaya sa buhay, mayayaman, at ordinaryong tao. So hindi siya totally rich na tao, rich na church. Pero alam nyo ba, ay nagbibigay sila ng tulong kay Apostol Paul sa kanyang pagmimisyon. Nakikibahagi sila. Kaya yung letter ni Paul diyan sa Philippians ay tinatawag na epistle of joy o letter of joy. Pero alam nyo ba, nung sinulat siya ni Paul, ay nakakulong siya. Paano kayo magsusulat ng letter na nakakulong kayo? Na wala kayong kalayaan? Tapos sasabihin dyan ni Paul, sa kanyang sulat, natuto akong makontento sa kahit anong sitwasyon ng buhay ko. Paano siya naging kontento dun sa dating malaya siya? Para po sa kaalaman nating lahat, si Paul po ay hindi basta-bastang tao. Siya ay matalino, nag-aral siya sa ilalim ng teacher na kilala nung panahon nila. Siya ay Roman citizen. Pag Roman citizen ka, para kang elite class nung panahon na yon. Tapos isa pa siyang pariseyo. Alam niya yung lahat ng command. So mataas yung standing niya. Kilala siyang tao. Kumbaga, bigatin na tao sa panahon natin. Hindi basta-basta. Malaya siya. Na-enjoy niya yung buhay na mayaman, marangya. Dahil dun sa estado niya. Pero ngayon, nakakulong siya nung sumulat siya sa Philippians Church. At sinabi niya,
kaya niyang gawin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo. Bakit? Nakontento siya. At sa atin, paano natin mararanasan yung pagiging kontento kay Kristo? Una, sabi dyan dun sa verse 12b natin, sapagkat natutunan kong maging kontento, anuman ang kalagayan ko. Para magkaroon tayo ng contentment o maging kontento tayo kay Kristo, ang nabago dyan kay Paul ay ang pananaw niya o perception sa English. Paano yung pananaw na nabago sa kanya? Yung security niya na ay kay Kristo, hindi na sa acceptance o pagtanggap ng mundo. Sabi ko nga, si Paul, naranasan niya yung marangyang buhay. Very opposite. O sobrang layo dun sa nararanasan niya na ngayon. Nung nakilala niya si Kristo, nagpagamit siya sa Diyos, naka-experience siya ng extremes. Sabi niya doon, nagutom siya. Sabi niya doon, naranasan niya rin namang mabusog. Tapos alam niyo ba, hinahabol pa siya, nape-persecute pa siya. Na-shipwreck pa nga siya. Kung nanonood kayo ng mga teleserye, yung nasisirang barko, naranasan niya yon, nasiraan ng malaking barko na sasakyan nila. Papunta siya sa Rome. Pero sinabi niya pa rin, natuto akong maging kontento kasi nakilala niya si Kristo. Sabi sa sulat niya sa mga taga-Galacia, sabi sa chapter 2 verse 20, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Saan nanggaling yung pagbabago sa pananaw ni Paul? Kasi dumating si Jesus sa buhay niya. Bago dumating si Jesus sa buhay niya, ang alam niyang gawain, dapat yung mga Kristiyano ay usigin. Bago dumating si Jesus sa buhay niya, ang alam niyang gawain, sundin yung mga utos na katulad nung ginagawa ng mga Pariseyo. Na yung kaligtasan niya ay nasa paggawa nung nasa commandment nung mga unang panahon pa. Na ang kaligtasan niya at para makasama niya ang Ama sa langit ay yung mabubuti niyang gawa sa buhay niya. Pero nabago yung pananaw niya nung dumating si Jesus, nagkaroon siya ng encounter kay Jesus. Tanungin mo yung katabi mo, may encounter ka na ba kay Jesus? Anong sagot? Sino ang naka-encounter na kay Jesus? Pakitaas ang kamay. So kung na-encounter na natin si Jesus, tinanggap natin siya sa puso natin bilang Diyos at tagapagligtas, namatay tayong kasama ni Jesus sa krus. At hindi na tayo ang nabubuhay sa sarili natin, kundi dapat si Jesus na. Kaya nabago ang pananaw ni Paul at dapat nababago ang pananaw natin. Mula sa security at acceptance ng mundo na pinipilit natin sa buhay natin, natagpuan natin ang kasiguraduhan ng buhay natin kay Kristo. Kaya siya nakontento dahil alam niya yung identity niya, pagkatao niya, at yung security niya ay hindi na nakabase sa sitwasyon. Kasi nga sitwasyon niya, nakakulong siya. Sitwasyon niya, wala siyang kalayaang lumabas. Sitwasyon niya, kung ano lang yung dinadalang pagkain sa kanya, yun yung kakainin niya. Kapag may bumisita sa kanya at may daladalang mga gifts, yun lang yung matatanggap niyang rasyon para sa sarili niya, para sa needs niya. Pero nakontento siya. Kasi kahit may galit o may mga taong masasama ang balak sa kanya, alam niya mahal siya ng Diyos. Ano pang pananaw ang nabago sa kanya? Alam niyo, during mission journey niya, may mga nang iwan na tao sa kanya. Pero hindi siya napanghinaan ng loob. Anong pananaw ang nabago sa kanya kahit maiwanan siya ng kung sino man, kasama niya ang Diyos?
Dumanas siya ng mga delikadong sitwasyon. Sabi ko nga, hinahabol siya, na-shipwreck siya. May mga gustong magtangka sa buhay niya nung dinadala siya sa Rome. Alam niyo yung mga palabas na may mag-e-escort dun sa taong dadalhin sa ibang lugar, tapos i-ambush? Ganon yung buhay ni Paul. Naranasan niyang ma-ambush. Pero sabi niya na kontento siya kasi sa pananaw niya na delikado sa mundo, alam niya, sigurado ang kaligtasan niya sa Panginoon. At doon sa hopeless situation niya, alam niya may pag-asa siya kay Jesus. Kaya sa anumang sitwasyon, alam niya yung mga pangako ng Diyos sa salita niya mangyayari. Ganun na bago yung isipan ni Paul. Kaya nakontento siya sa anumang sitwasyon. Naging sigurado siya kay Kristo. Sigurado ka na ba, kapatid? Sigurado ka na ba, kapatid? Isipin nyo na lang ganito. Kung nagsasalamin kayong tao, sino po may mga salamin dito? Kung lalagyan po yan ng eyeglasses na hindi po fit dun sa mata nyo, ano pong mangyayari? Lalong madedestroy, either hindi kayo makakita, makakabasa, lalo na kung malala na po yung lagay ng mata nyo. So, ibig sabihin, kung hindi fit yung lens nung eyeglasses na ginagamit nyo, hindi tama yung makikita nyo. At alam nyo ba, kung Kristiyano na tayo, ay hindi na lens ng mundo ang gagamitin natin pag tumingin sa mga sitwasyon. Lens na ni Kristo. Pananaw na at paningin na ni Kristo. Kaya nga sabi sa Romans 12:2, sa Tagalog basahin ko, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo na ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Kaya po tayo magkakaroon ng contentment kay Kristo. At sinasabi ng salita niya, sinasabihan tayong mga tumanggap sa Kanya na yung pananaw natin at pag-iisip natin ay dapat palang nababago. Anong pagbabago? Ang pananaw na natin ay nagiging pananaw na ni Jesus na ating tagapagligtas at Panginoon. Naunawaan niyo po ba ako? Kaya ngayon, sigurado ka ba sa mata mo nakakakita ka na? Sabi di ba dun sa KKK, may pinunit sila. Ano yon? Yung sedula. Di ba? Sama-samang punitin ng sedula. Yan. Tapos susugod sila para saan? Sa kalayaan. At tayo, iniligtas ni Jesus para sa kalayaan. Kapatid, yung KKK natin, kontento kay Kristo, ibig sabihin malaya na tayo mula sa mundo. Wala na dapat hold o hawak sa iyo ang kamunduhan kasi binabago ka na ni Kristo. Binabago niya na yung buhay mo, yung pananaw mo, mga gawi mo, mga salita mo, mga aksyon mo. Ganun tayo pag na kay Kristo na, kapatid. Kahit ano mang sabihin ng mundo sa atin, ano man yung tingin ng mundo sa atin, magiging kontento tayo kay Kristo. Kung dati, ang tingin natin, ang security ng future natin ay sa ganda ng trabaho, sa taas ng sahod, kung anong posisyon natin sa mga kumpanya, o kaya kung anong natapos natin sa ating pag-aaral. Pero sabi ng salita ng Diyos, "For I know the plans I have for you." Jeremiah 29:11. At yung plan na yon ay for a bright future. So in the end, hindi lang sa kung ano ang nasa atin, yung security ng future natin, kung hindi nasa magandang plano ng Panginoon. Para sa'yo, para sa akin, para sa ating lahat. So dapat yun na yung pananaw natin. Hindi kung ano yung meron dito sa mundo, kung ano yung meron tayo kay Kristo. Kung dati pinangahawakan natin na ang true love ay makikita lang sa tao,
To the point na hahabul-habulin mo at gagawa ka ng mga bagay na minsan sumisira na sa iyong mga prinsipyo. Ngayon, kapag na kay Kristo ka na kapatid at tinitignan mo na ang mga sitwasyon sa pananaw ni Kristo, alam mo na ang true love ay nasa Diyos. Siya ang mauuna. Na ang pag-ibig ay mararanasan sa Kanya para alam natin yung standard ng pag-ibig na dapat nating matanggap at yung standard ng pag-ibig na dapat nating ibigay. Ang standard na yon ay you should be ready to lay down your life. Kaya kung di ka pa ready to lay down your life, baka di ka pa ready magmahal. Ayan. Oh, maraming nagre-react dyan, ha? Kung dati po, ang tingin natin na ang pagiging Kristiyano ay jahe, boring at corny, kasi ito ang sinasabi ng mundo. Pag pananaw na ni Kristo, ang tinitingnan natin sa mga sitwasyon, hindi na nakakahiyang mag-pray kahit may ibang tao. Hindi na nakakahiyang kumanta ng worship songs kahit nagmo-moment ka pa sa bus, pauwi sa bahay nyo. Hindi na nakakahiyang magbasa ng Bible dun sa mga cellphone nyo kapag long ride at wala kayong magawa. Hindi na nakakahiyang mag-share sa mga kakilala nyo kapag nagdadrama sila sa buhay nyo, imbis na sabihin nyo sa maboteng usapan, ay sa mabuting salita na ng Diyos ang pag-usapan. Amen? Kasi nakikita natin, ang pananaw ng mundo ay kakaiba kaysa sa pananaw ng Diyos. Hindi na acceptance ng mundo ang nais natin. Acceptance lang ni Kristo. Kasi secured yung future natin sa Kanya. Hindi lang dito sa mundo, dun sa eternity. Secured tayo. Sabi nga sa Romans 8:38-39, sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano yung mga bagay na sa tingin ng iba makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos? Pero sinasabi sa salita ng Diyos, wala kahit ano. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang spiritu. Ang kasalukuyang panahon, ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas, o ang mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo, ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Napakasarap. Kaya kapatid, kung gusto mo maging kontento, hindi ka na humahabol sa acceptance ng mundo. Maging kontento ka kay Kristo sa pagbabago ng pananaw mo. At pag binago mo yung pananaw mo, ito yung pag-ibig na hindi mangiiwan sa'yo. Yan. Diba, masakit ma-heartbroken. Masakit maiwanan. Maiwanan lang ng jeep, maiwanan ng bus. Hindi ka makakapunta sa pupuntahan mo. Diba? Kaya wag tayong magpaiwan. Yung pananaw natin ay baguhin natin, hawakan natin yung security kay Kristo. So, anong application ng security kay Kristo? Hindi na natin i-compare yung sarili natin sa nakikita natin sa social media. Hindi na tayo maghahabol doon sa mga pina-follow natin. Ay, eto na pala yung in. Dapat ganito yung outfit ko para maging in ako. Ganito yung mga ipopost ko para madaming likes, madaming hearts, madaming emoticons or anong emote sa social media posting natin. Hindi na natin susundan yung mga trends na dapat panoorin tong mga to para sa kwentuhan, makasama tayo. Hindi na natin ifa-follow yung mga chismis para in tayo doon sa mga kaibigan natin o kasamahan natin. Kung hindi, yung panahon natin, igugugol na lang natin na alamin ano pa yung kasama ng security natin sa Lord.
a bright future. Eternal life, sabi sa John 3:16, hindi tayo mapapahamak, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon tayo ng pagpapala kapag hindi tayo napagod na maglingkod at lumapit sa Panginoon. Lahat ng pangangailangan natin isusupply. Sabi niya, huwag tayo mag-worry. Hindi na natin makikita yung buhay natin sa standard ng mundo. Makikita na natin kung paano tayo ginawa ng Diyos. Di ba ngayon usong-uso dapat yung ilong, ganun katangos? Parang witch na. Yung puti, ay yung balat sobrang puti. Glass skin. Parang white lady. Parang nilagyan ng espasol yung muka. O dapat yung mga damit, o sige long dress pero ang taas ng slit. Diba? Hindi na yung standard ng mundo kasi pinangahawakan natin yung katotohanan ng salita ng Lord. Yun yung security natin. Sabi sa salita niya, "For you are fearfully and wonderfully made. You are created in the image of God." At sinabi ng Lord, it was very good. Kaya kapatid, huwag na mapagod kaka-scroll sa mga reels na uubos yung ilang minuto, oras sa cellphone. Pwedeng mauubos ang oras sa cellphone, sa salita ng Diyos, sa katotohanan, kung sino ka talaga, yung identity mo sa Panginoon, kasi yun yung eternal. Alam niyo bakit yung security natin nasa Diyos, hindi nasa mundo? Yung trend ngayon, mawawala na yan. Siguro next year, by the end of this year, wala na, nagbabago. Yung uso ngayon, siguro after 10 years, tsaka yan magre-resurface. Tama naman po, di ba? Nauulit din yung mga trends. Mga after 10 years, yung mga akala ng mga millennials na nakakatawang attire, ngayon in na ulit sa inyo, mga Gen Z. Di ba? Yung mga kakaiba na fashion sa amin before, ngayon, yun na yung fashion ng mga kabataan. So nagbabago, hindi consistent. Bakit secure tayo sa Panginoon? At yun yung basehan ng ating pananaw, na dapat bilang Kristiyano, security kay Kristo ang pananaw natin. Kasi sabi sa Hebrews 13:8, si Jesucristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganon din siya ngayon at magpakailanman. Kaya wag tayong matakot. Hala, paano mababago yung pananaw ko kay Kristo? Natatakot ako. Baka yung mga dati kong gawi, kailangan ko alisin sa buhay ko. Kapatid, okay lang yan. Kasi mawawala din talaga yan. Pero si Jesus lang ang security natin kasi siya lang yung consistent at hindi nagbabagong Panginoon at tagapagligtas natin. Kaya ulit, kapag sinabi nating kalayaan sa KKK natin, dapat wala nang hold ang mundo. Dapat bago na ang pananaw natin, pananaw ni Kristo, yung security natin, nasa Kanya na at hindi sa acceptance ng mundo. Pangalawa, prioridad. Magkakaroon tayo ng pagiging kontento kung mababago ang ating prioridad. Yung una, mababago ang ating pananaw. Pangalawa, mababago ang ating prioridad. Makikita natin yung sufficiency natin o kasapatan natin ay kay Kristo, hindi sa possession o pag-aari sa mundo. Sabi sa Philippians 4:12b, natutunan ko na ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Natutunan ni Paul na maging kontento at mamuhay kahit kukonti lang yung meron siya. O kahit marami yung meron siya. Alam niyo kung bakit? Kasi natutunan niya na yung prioridad niya ay hindi na yung earthly things. Hindi na yung mga bagay dito sa mundo. Hindi na kung ano yung pwede niyang makuha sa mundo. Ang prioridad na niya ay si Kristo at ano ang kayang ibigay sa Kanya ng Panginoon niya na to. Yung prioridad niya ay hindi na yung comfort. Diba? Ba't pa siya magmi-mission kung ikukulong lang siya? Pero hindi niya nainisip na maging
komportable siya, na magkaroon siya ng convenience. Kahit naka-house arrest siya, kung kayo grounded at hindi makalabas ng bahay, mga kabataan, is it good or bad? Bad yun. Hindi maganda, hindi komportable, kahit nasa bahay ka, kasi restricted yung galaw mo. Pero hindi niya nainisip yun. Ang inisip niya lang, ano ang mission ko kay Kristo? Yun na yung naging prioridad niya. Sabi pa sa Philippians 3:8, at hindi lang iyan, para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuturing ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang kay Kristo. Nakita nyo, nung nabago yung kaisipan ni Apostol Paul, nung ang pananaw niya, sa isip niya, ay hindi na pananaw ng mundo, yung standard ng mundo, ang naging standard niya ay si Jesus na, pati yung prioridad niya, nabago. Pati yung top sa listahan niya na kailangan niyang gawin, yung importante sa buhay niya, ay nabago. Hindi na makuha yung lahat ng yaman, hindi na makuha yung pinakamagandang bahay, hindi na makuha yung pinakamagandang sasakyan, hindi na maabot yung pinakamataas na posisyon. Ang naging priority niya ay yung pagkatawag sa kanya ni Jesus na nagligtas sa buhay niya. Sabi dun sa verse natin sa Philippians 3:8, itinuturing ko na parang basura na ang lahat ng bagay. Ganon niya ikinompara ano yung tungkol kay Jesus at yung mga bagay dito sa mundo. Ikaw ba, kapatid, nasa ang level ang priority mo doon sa Diyos na nagligtas sa'yo? Mula sa kamatayan, mula sa kasalanan. Masasabi mo bang katulad ka ni Apostol Paul, na yung mga bagay na yan, na pwedeng ibigay sa'yo ng mundo, ay basura na lang? Kung ikukumpara mo sa pagkakakilala mo kay Kristo. O eto tanong ko, anong unang hinahawakan pagmulat ng kamay? Cellphone! Ay, pagmulat ng mata. O, di ba? Tinitignan ko lang kung gising kayo. Sinabi niyo naman, cellphone. Nagmumulat na yung mata niyo. Nagmumulat na yung kamay niyo pala. Oh. So, cellphone. Ba't hinawakan ng cellphone? Titingin ng? Oh, oras lang ba talaga? Pagkatingin ng oras, i-unlock na, Face ID. Tapos, scroll na. Sige ngayon, kapatid, sinong priority mo? Yung crush mo sa Facebook, Instagram, o dun sa thread, may thread na tinatawag ngayon, Twitter, o ano pa ba yung mga ano na yan? O yung nagbigay ng true love sa'yo? Sinasabi ko dito na yung prioridad natin, nababago, hindi na dun sa possession ng mundo. Kasi bakit ba tayo nagkakamkam ng possession sa mundo? Bakit ba nagiging prioridad natin yung mundo? Kasi meron tayong hinahanap sa buhay natin. Hindi lang true love yung hinahanap sa buhay, ha? May mga naghahanap ng fame, yung kasikatan. May naghahanap ng power, ang kapangyarihan dito sa mundo, authority. May naghahanap ng pera para maging mayaman. May naghahanap nga ng forever young, 'di ba? Kung ano-ano iniinom, kung ano-ano ginagamit sa mukha. Pero sinasabi ko sa inyo, sabi sa salita ng Panginoon sa Proverbs 27:20, death and destruction are never satisfied, and neither are human eyes. Tama naman, hindi nasasatisfy
ang kamatayan. Wala naman nagsasabi sa atin, wait lang, overloaded na. Wala na munang mamamatay ngayon. Wala, di ba? Distraction, di nga natin alam kung kailan magkakaroon ng distraction, di ba? Minsan may mga gumuguho na lang na mga lugar, mga building, out of nowhere. Pero wala naman nagsasabi, wait, wala munang aksidente ngayon, wala munang disgrasya ngayon, kasi medyo mahaba na yung pila ng nakaschedule madisgrasya. Walang ganon. Nagko-consume ang death, nagko-consume ang distraction, at kinompare yon sa human eyes. Ibig sabihin, hindi daw kayang makontento ng tao. Tama naman po, di ba? May cellphone ka ngayon, o iPhone ano na bang, ano yung last? Bago yung latest, 16. Tapos, ano na bago? 17. O meron ka yung iPhone 6 pa. Di mo pa kaya mag-upgrade eh. Pero, gusto mo mag-upgrade. Kasi gusto mo ng bago. Gusto mo mag-level up. Hairstyle. O, dati blonde ka. Gusto mo naman ngayon dark na black. Tapos, gusto mo magpa-ash gray. O dati straight ka, gusto mo naman curly ngayon. Tapos susunod, boy cut. O tas magpapakalbo na. Diba? O sa mga lalaki, boy cut. Tapos nagpapahaba ng buhok. Sa food. Minsan ang dami ng pagkain. Tapos sasabihin, parang hindi yan yung gusto ko. May hinahanap pa ako. Sabi mo, gusto mo ng ice cream, tapos nung nandyan na yung ice cream, parang cake naman yung gusto ko. Tapos sabi mo, parang gusto ko yung crispy-licious, juicy-licious. Ay, hindi, gusto ko na pala yung ma-herb ngayon na niro-roast. Oh, ganyan na pagkain. Ibig sabihin, kahit sa atin na mismo nanggaling yung gusto natin, hindi tayo masatisfy, hindi tayo makontento. Alam niyo kung bakit? Lalo na pag nakay Kristo tayo. Kasi hindi na tayo pang mundo. Kaya yung makakakontento lang sa atin, makaka-feel sa atin, makaka-satisfy sa atin, ay yung pangkatulad dapat natin. Yung sa spirit natin. Yung bagay na hindi nasisira. Yung bagay na hindi nangangalawang. Kasi pag nakay Kristo tayo, pang-eternity tayo, so dapat hanggang pang-eternity yung hahanapin nating magsasatisfy sa atin. Hindi yung possession sa mundo na mawawala. Sabi sa salita ng Diyos sa Matthew, yung mga treasure dito sa mundo ay nangangalawang, may magnanakaw, nasisira. Pero yung treasure sa heaven, walang magnanakaw doon. Hindi yun mangangalawang. Kaya ang sabi sa salita ng Diyos, kung nasan ang treasure mo, andun ang puso mo. Pakicheck yung puso nyo. Nasaan yung treasure? Nasa mundo o na kay Kristo? Bakit tayo hindi makontento sa mundo? Kasi pag yung flesh natin, yung laman natin, yung pinairal natin, hindi nga yan nasa-satisfy. Kasi hindi eternal yung ginagamit nating pang-satisfy. Pero pag pinairal natin yung spirit natin at kinuha natin yung satisfaction, yung sufficiency, yung kasapatan kay Kristo, hindi tayo maghahabol sa mga bagay sa mundo. Kasi punong-puno ka na dun sa iisa na pinanggagalingan ng lahat. Bakit di tayo napupuno ng bagay sa mundo? Kasi gawa lang yan ng tao. Bakit si Jesus napupuno tayo? Kasi sa Kanya nanggaling ang lahat ng bagay na meron dito. Yang buhay, yang lakas, yang pag-iisip, yang talento, lahat ng meron tayo ay galing kay Kristo.
Sabi sa Matthew 6:25-34, mahaba ito. Walang taong makakapaglingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganoon din naman, hindi kayo makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, ito na yung sinasabi ng Lord, huwag kayong mag-alala. Bakit hindi nagiging prioridad si Kristo at hindi hinahanap ang sufficiency, ang kasapatan kay Kristo? Kasi distracted tayo sa pangangailangan natin dito sa mundo. Kailangan ko ng damit, kailangan ko ng pagkain, kailangan ko ng matitirhan, kailangan ko ng edukasyon. So anong gagawin ng mga magulang? Magtatrabaho, wala nang break time, 24/7, on the call. May mga side hustle pa yan. Bukod sa trabaho, nagtitinda ng tosino, longganisa, nag-online selling. Bakit ganon? Kasi may pangangailangan. Pero sabi ng Diyos, do not worry. Kung yung mga ibon nga, hindi naman sila nagwo-worry ng kakainin nila. How much more ikaw, created in the image of God. Kung yung mga bulaklak nga sa parang na nang andyan ngayon, bukas wala na, ang gaganda ng mga petals nila. Minsan nga, di ba, gusto mo nang i-frame yung picture na kinuha mo kasi mesmerize ka, gandang-ganda ka. Paano pang hindi ka dadamitan ng Diyos? Siya yung nag-create sa'yo. Siya yung nag-shape sa'yo. Alam niya how delicate you are. Kaya dapat damitan ka niya. Sabi pa dyan sa salita ng Diyos sa verse 27, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Kaya sinasabi niya, do not worry. Kapatid, yung sufficiency mo na kay Jesus, siya yung magpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo. Ang kailangan mo lang gawin siyang prioridad sa buhay mo. Bakit nakontento si Paul? Balikan natin yung verse natin. Bakit kahit gutom, kahit madami yung kanyang kinakain, kahit wala siya, nasa pinakamababa siyang kondisyon ng buhay niya, o nasa pinakataas siya, kahit empty siya or in abundance, bakit siya nakontento? Kasi yung paningin niya na kay Kristo lang. Hindi siya nagpapadistract dun sa sinasabing pangangailangan dito sa mundo. Basta tuloy lang siya kay Kristo. So sa mga estudyante natin, nag-worry ka ba? Wala akong latest gadget. Hindi ako makakasabay sa mga classmate ko. Tandaan nyo, kahit wala kayong latest gadget, na next year din naman, magkakaroon ng bagong model, so paso na rin yung mabibili nyo. Yung Kristo na meron kayo, kayang bigyan kayo ng kayamanan na hindi nyo kayang i-imagine. Yung mga bagay na panghabang buhay. Sa mga working adults, take time to rest. Kung yung mga promotion, salary increase, yung paycheck nyo, it doesn't meet your expectations, lapit nyo sa Panginoon, maging priority nyo ang Diyos, yung mga gawain niya. Kasi isusupply niya yung lahat ng pangangailangan nyo. Sa lahat ng family na nandito, ang contentment po natin at pagiging kontento ay hindi kung puno yung lamesa natin ng masasarap na pagkain. Yun po yung sama-sama yung pamilya natin, na safe and sound, alive and kicking. Kahit may mga bangayan, ay sama-sama pa rin. Malulusog, masisigla. At higit sa lahat, ang pinakamahalaga, the one who sits with us dun sa table, si Kristo na nasa puso natin.
Kaya ulitin ko mga kapatid, paano tayo magiging kontento? Una, kapag nabago yung pananaw natin, na yung security natin na kay Kristo na, wala na dun sa acceptance ng mundo. Paano tayo magiging kontento kapag yung prioridad din natin na bago? Yung nakita natin na yung mga bagay patungkol kay Kristo, yun yung dapat unahin, hindi yung mga pangangailangan dito sa mundo. Hindi yung makamkam, yung possession dito sa mundo. Hindi yung magkaroon tayo ng napakaraming sasakyan, mga mansyon. Okay na sa simpleng bahay. Kasi yung natatanging yaman ay nasa puso natin. At yung mga mansyon natin ay nandun sa kalangitan, sa pagbabalik sa atin ng Panginoon. Yun yung i-aim natin na great possession. Si Christ, yung treasure natin. So kung prioridad nyo po, magiging kontento kayo kay Kristo, again, ano na pong unang hahawakan? Pagmulat na ng mata. Kapag po may gawain, ano ang unang pupuntahan? Kapag po may kailangang preparation sa mga tumatayo, ano po ang unang ipe-prepare? Ang Netflix o ang ating mga kailangang i-prepare sa ministry? Hindi po masama yung pagiging good steward natin sa pinagkakaloob sa atin ng Panginoon dito sa mundo. Hindi po sinasabi ng Panginoon ng salita ng Diyos na kung gagawin nating prioridad si Kristo, ay papabayaan po natin yung pinagkatiwala niya sa atin dito sa mundo. Dahil meron naman po tayo, i-claim po natin, na pinagyaman tayo ni Jesus dito sa mundo. Pinagyaman sa ating mga provision, pinagyaman sa mga talento, pinagyaman sa mga abilidad, pinagyaman sa mga kapatiran. Di ba? Hindi po sinasabing masama na magbigay tayo ng oras dyan. Pero kapag nabago po yung prioridad natin, kahit hindi po okay yung sitwasyon natin, kahit walang-wala tayo, kaya nating unahin yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Hindi po natin i-give up ang Lord. Hindi po tayo magko-compromise. Hindi po tayo aalis sa ating pananampalataya. Kasi gusto po natin yung ibinibigay ng mundo. Yun po yung sinasabing prioridad natin si Kristo. Ano man yung nangyayari sa mundo, hindi na shaken yung katotohanan na uunahin at uunahin natin ng ating Panginoon at ang mga bagay na patungkol sa Kanya. Kaya again po, kahit yung mga magulang na nasa tahanan, bigyan din po natin ng prioridad si Kristo kasi binigyan niya po tayo ng prioridad sa buhay niya. Simpleng pagbabasa po ng Bible, kapag wala po tayong ginagawa, yung mga siesta time, o habang nag-iintay po tayo na maluto yung mga niluluto natin sa bahay. Di ba po nakakapag-scroll naman tayo sa social media? Paano po natin mabibigyan ng prioridad si Jesus? Manood po tayo ng mga sermon na napopost online. Magbasa po tayo ng Bible. Kung nahihirapan po tayo magbasa ng Bible, madami pong mga video sa YouTube na nag-e-explain po, nagpapaliwanag ng tungkol sa salita ng Diyos na mas maiintindihan natin. Kung gusto niyo pong mas maunawaan yung salita ng Diyos, mag-visit po kayo, try niyo po yung The Bible Project sa YouTube. May mga illustration po yun, animation, maintindihan niyo po yung salita ng Panginoon. Lalo na po sa mga nagsisimula sa atin. Isang step po yun para maraman natin na si Jesus ay pinaprioridad natin. Are you still with me? So, KKK ka na ba? Nabago ba ang pananaw? Nabago ba ang prioridad? Pangatlo, magiging kontento tayo kung may pagbabago sa power source o pinagkukunan ng kapangyarihan.
Sabi po dyan sa verse 13, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Yung term na ginamit po dyan ay nagpapatatag. Sa English po ay who strengthens me. Nagpapalakas, nagpapatatag. Pero maganda po yung salitang nagpapatatag, ibig sabihin stable po yan. May lakas na tumayo, hindi masusway, kahit ano yung sitwasyon. Power source po natin ay nababago. Yung strength po natin ay kay Kristo at hindi sa sarili natin. Ibig sabihin po, magiging kontento lang tayo kung nababago, kung kanino tayo humuhugot ng lakas. Hindi natin gagamitin yung sarili lang nating kakayanan, sarili lang nating isipan, lang nating determinasyon para maging kontento kay Kristo. Hihingi tayo ng kalakasan. Hihingi tayo ng tulong, hihingi tayo ng gabay ng ating Panginoon. Kasi po aminin naman natin, tayo po ay napapagod. Wala naman po tayong major source ng ating strength. Yung physical na katawan po natin, after a day, kailangan po matulog. Sobrang pagod na pagod po. Minsan nga, tumakbo ka lang ng konti, napapagod na, di ba po? Kailangan ipahinga. Minsan, may pinaplano tayong gustong gawin, pero nawawalan tayo ng motibasyon. Tama po ba? Lalo na kapag may mga pinagdadaanan na hindi maganda. Ayoko na lang palang gawin yan. So kung sarili po natin, manghihina tayo, kaya po hihingi tayo kay Kristo ng kalakasan, ng katatagan. Pinapakita po dyan ni Paul na kaya niyang maging kontento, kaya niyang harapin yung lahat ng sitwasyon. Binigay niya na po yung mga sitwasyon kanina. Sa magandang kalalagayan, sa hindi magandang kalalagayan, nasa taas man siya, nasa baba, nagugutom o hindi, may resources o wala. Kaya niyang harapin yon, pero hindi sa pamamagitan ng sarili niya. Hindi sa pamamagitan kung gaano siya kadisiplinado, hindi sa pamamagitan ng abilidad niya. Tandaan niyo po yung sinabi ko. Siya po ay na-train bilang isang pariseyo. Ibig sabihin, alam niya yung lahat ng mga utos at pinipilit niyang sundin, gawin yung mga utos sa salita ng Diyos. Pero hindi niya sinabing, I can do all things through me. Sabi niya, I can do all things through Christ. Yung tao na may ganun ng abilidad, yung tao na may ganun ng character, yung tao na may ganun ng estado sa buhay, hindi pa rin siya nanangan sa sarili niyang lakas at kakayanan. Sinabi niya pa rin, magagawa niya lang yung bagay na yan, yung makontento kay Kristo sa kahit anong sitwasyon ng buhay niya. Sa pamamagitan lang din ng kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoon. Yung verse na to, hindi siya tungkol dun sa sports victory, career success. Gagawin tayong victorious ng Lord dun sa mga aspirations natin, sa mga gusto nating mangyari sa buhay natin. Itong verse na to, tungkol to sa pagiging matatag, malakas, kayang tumayo, kahit anong kondisyon, kahit may pagsubok, kahit mahirap yung buhay, kahit may pera, kahit walang pera, kahit may pinagdadaanan o wala, kahit masaya, kahit malungkot, kahit may karamdaman, o maganda ang iyong kalusugan. Kahit bata ka, kahit matanda ka. Ang sinasabi dito is yung perseverance kay Kristo. Ang sinasabi dito, yung pagiging matatag, may blessing man o wala. Ang sinasabi dito is hindi tayo mawawala sa Panginoon at kakapit tayo. Kaya nating mag-move forward, ano man yung binabato sa atin ng mundo. Bakit? Kasi pinapalakas tayo ni Kristo.
Halimbawa po, may cellphone kayo. Latest, iPhone 17. Ano po bang specs niyan? Nakakaiba at maganda. Mga Apple users. O Samsung, anong pinakabago sa Samsung? Yung mga camera, di ba? Yung ang gaganda. Sige, pwede po yung mabuhay ng mga ilang days, ilang hours, depende sa apps na ginagamit nyo. Pero eventually, madidrain yan. Hindi niyan masusustain yung power na kailangan para mag-operate yung cellphone. So kahit ano pa pong specifications o ganda niyang cellphone na yan, kung di yan naka-plug in sa power source, wala rin niyang silbi. At wala yang mararating. Hindi yan magagamit sa kahit ano. Sa atin po, ganun yung sinasabi dyan. Kahit gaano po tayo kagaling, kahit gaano po tayo katalento, anuman po yung naabot natin sa buhay, unless naka-plug in po tayo dun sa power source natin, magiging walang saysay din po't hindi natin makakayanan yung pagiging matatag sa pananampalataya natin. Wala po sa mundo yung self-sustaining. Nauuso po yan yung sustainability. Yung parang mga bagay para mapahaba, mapasustain yung lifespan, yung mga environmental friendly na mga processes. Tama po ba? Sa mga nakakarinig niyang sustainability na yan, usong-uso po yan. Kaya nga po tayo nag-eco bag para hindi masira yung ating kapaligiran, yung environment. Pero po, lahat yan, kailangan may nagme-maintain. Hindi po talaga yan self-sustaining, na tuloy-tuloy ang aandar, kahit po mga machine. Pag nag-brown out lang, dito, di naman iilaw yan lahat. Tama po ba? Yung mga aircon, mamamatay yan. Itong mic, wala kayong maririnig dito. Ang nag-iisa lang na self-sustaining po, ang Diyos, na pinanggagalingan ng lahat. Kaya po yung kalakasan natin ay kinukuha natin kay Kristo. Yung kakayanan natin maging kontento kay Kristo ay kinukuha lang din natin sa Kanya. Hindi po sa sarili nating kakayanan. Kaya po kung sakaling medyo nadidrain po tayo, parang, Lord, medyo nasusway ako dun sa priority ko. Hindi muna kita mauna. Kailangan kong puntahan tong side gig na to para mabigay yung pangangailangan namin. Maaring napapagod ka tumakbo dun sa race na dapat lagi lang nakafocus kay Christ. Medyo nadadala ka na nung impluensya na nakikita mo sa mundo. Plug in po tayo dun sa power source natin para mapalakas tayo sa pamamagitan ng pananalangin, pagdulog sa presensya niya, pagpunta dito sa mga gawain natin, sa mga fellowship, prayer gathering, sa mga worship service natin, sa pamamagitan po ng pagbisita at pananalangin doon sa mga kasama natin. Sa pagkamusta, even sa pagtap lang ng balikat. Punta po tayo dun sa power source. Let's run to Him. Kung out of power and will na tayo, at i-charge niya tayo. Sabi po sa 1:15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Mga kapatid, malinaw po ang salita ng Diyos. Wala po tayong magagawa kung hiwalay po tayo sa ating Panginoon. Kaya kung lumayo ka man, takbo ka lang, pabalik sa Panginoon. Kung nanlalamig ka man, lapit ka doon sa fire ng Lord. Sabi, nagliliyab ang kanyang presensya. Ano yung bridge mo? Dahil walang iba. Dahil walang iba. Yung nagliliyab na presensya niya, yung mag-e-empower sa atin. So kaya mga kapatid, as we go on sa ating Christian life, hayaan po nating tumakbo tayo sa fuel ni Kristo sa buhay natin.
daig pa natin yung mga racing car, yung Formula 1, sa nitro boost na ibibigay sa atin ng Panginoon. Di po tayo kayang habulin ng mga bagay sa mundo kung yung nag-e-empower sa atin ay ang Diyos natin. Kung kailangan mo ng kapahingahan, magpahinga ka sa Kanya. I-renew niya yung strength mo. Magiging para kang agila. Nalilipad muli, magsosoar high above the clouds. Kaya po yung pagiging kontento natin kay Kristo, yung pagiging KKK po natin sa ating pananampalataya, kontento kay Kristo, yung may kalayaan mula sa mundo, ay hindi po kung ano lang yung meron, mga bagay na meron tayo, kung hindi kung sino ang meron tayo. At sino po ang meron tayo? Yun si Kristo. Hindi po yun yung pagkakaroon ng lahat ng bagay sa mundo, pero yung kaalaman na si Kristo ang lahat sa buhay natin. Kaya magkaroon po tayo ng pagbabago sa ating pananaw, sa ating prioridad, at sa ating power source. At magkakaroon po tayo ng contentment. Magiging kontento po tayo kay Kristo. Kaya tanungin po natin ang sarili natin, kanino naka-anchor ang pagiging kontento natin? Sa trabaho po ba? Sa satisfaction ng mundo? Sa sarili natin? Sa prestige? Sa title natin? Ano po ba ang nagsasatisfy sa atin? Mga temporary things po ba? O mga eternal na bagay na madadala natin pagbalik ng Panginoon dito sa mundo? Naisin po nating maging kontento kay Kristo, mga kapatid. Maraming salamat po at nawa na hamon po tayo na mabago ang ating isipan, mabago ang ating prioridad, mabago ang ating power source. At makakamtan natin yung kalayaan. Kapatid, di ka maghahabol kasi kontento ka kay Kristo. Ang ganda po nung awitin yung nagliliyab. Hayaan niyo po yung apoy ni Kristo ang magliyab sa inyo ngayon. Kaya po niyang tupukin ang pinakamalamig na puso. Kaya niyang po niyang abutin ang pinakamalayo. At kaya niya pong baguhin ang kaisipan niyo na gulong-gulo. At siya yung kapayapaan natin. Sige po, let's celebrate. Nagliliyab. Hayaan po natin yung presensya ng Panginoon na nagliliyab. Ang maranasan natin sa kalagitnaan natin, let's celebrate. Walang iba. Dahil walang iba, si Jesus lang sa buhay natin. Amen po ba? Isang palakpak sa ating Panginoon. I-claim po natin. Kontento tayo kay Kristo. Amen ba? At pag-apuyin po natin yung presensya niya sa kalagitnaan natin ngayon. Sumayaw po tayo. Sumigaw. At ipalakpak po natin yung mga kamay natin para sa ating Diyos. Andito po si Sister Jello.
ikaw. Walang pananaw na gagamitin namin sa buhay namin, sa pagtingin namin sa mundo, kundi pananaw mo. Walang ibang prioridad sa buhay namin, kundi ikaw, Panginoon. Walang iba na power source namin, kundi ikaw, oh God. Salamat po sa sufficiency. Salamat sa security. Salamat sa strength na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Oh, praise you, Lord God. Salamat, Panginoon ko. Pagliyapin mo, Panginoon, ang presensya mo sa kalagitnaan ng bulungan. Papakuin mo ang puso namin, Panginoon. Hayaan mo na mabuksan ang aming kalagitnaan namin. Hayaan mo maranasan namin yung kalayaan na nagmumula sa iyo, Lord God. Hallelujah, Lord. Pagliyapin mo nga, Panginoon, yung apoy sa puso namin, Lord. Amen. Kung nawala yung fire ng Holy Spirit mo nung tinanggap ka namin, renew the fire. Restart the fire. Ignite the fire, Panginoon. Sa kalagitnaan namin ngayon. Lord, lumalapit kami sa iyo. Nais naming maging masaya. Nais naming lumundag. Nais naming ipagsigawan, Panginoon. Malaya kami. Amen. Malaya kami sa kasalanan. Malaya kami sa sakit. Malaya kami sa kahirapan. Malaya kami sa anumang binabato ng mundo sa kalagitnaan namin. Kasi Panginoon, secured kami sa iyo. Yung kaligtasan namin, yung kalayaan namin, yung buhay na walang hanggan, natagpuan namin sa iyo. Yung sufficiency sa lahat ng kakulangan, kaya mong ibigay. Dahil walang imposible sa iyo. Lahat ng magagandang bagay ay nagmumula sa iyo. Lahat ng pagpapala, lahat ng himala, yung kalakasan na wala sa amin, matatagpuan namin sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin ko, Lord, sa kalagitnaan namin, mangusap ka. Kung meron man pong nanghihina, Lord God, palakasin mo po. Kung merong karamdaman, yung kagalingan na nagmumula sa iyo, Lord, yung hinihiling namin na maranasan ng bawat isa. Kung meron mang kagipitan, Panginoon, sabi mo, bubuksan mo ang durungawan ng langit. Hayaan mo, Lord God, na bahain kami ng pagpapala, ulanin kami ng pagpapala, ulanin kami ng himala, Panginoon, ulanin kami ng kagalingan, ulanin kami, Panginoon, ng apoy na nagmumula sa iyo, ng motivation at inspiration na maglingkod sa iyo, Panginoon. Hayaan mong ulanin kami, O Diyos, ng pagmamahal, ng care at concern. Hayaan mong ulanin kami muli, O Diyos, ng banal na presensya mo. Hayaan mong maranasan namin muli ang pagkilos ng banal na Espiritu mo, O Diyos. Ma-empower kami nito to do what pleases you, O God. And that's to worship you, to praise you, to offer our life to you, Panginoon. Kaya sa araw na to, Lord God, binabalik namin yung papuri at pagsamba sa iyo. Salamat sa salita mo. Salamat sa presensya mo na naranasan namin sa kalagitnaan namin. Dalangin ko po, O Diyos, ang pagpapalala